Dumating si Jesus at ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani, sa bundok ng mga olibo, kung saan nakarating na sila noon. Doon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Dito lang kayo at manalangin. Gusto kong pumunta at magdasal mag-isa. Pedro, Santiago, Juan, nais kong sumama kayo sa akin." Habang sila ay papunta, si Jesus ay nagsimulang malungkot. Malungkot ang kaluluwa ko. Pakiramdam ko ay malapit na ang aking kamatayan. Manatiling ka lang kayo rito at pakiusap, bantayan ninyo ako. Opo, Panginoon. Masusunod po. Kaya't naglakad si Jesus ng kaunti. Bigla siyang huminto at lumuhod sa lupa ng nakayuko. Aking ama, hanggat maaari pakiusap, ilayo mo sa akin ang pasaning ito. Ngunit, mangyari ang nais mong gawin at hindi ang gusto ko. Habang ipinagdarasal niya ang mga bagay na ito, isang anghel ng Panginoon ang lumapit sa kanya upang hikayatin siya. Aking Panginoon, alam kong mahirap na pasanin ito. Hindi ko ito lubos maisip. Ito ay ang kalooban ng Ama at ang iyong kalooban upang iligtas ang lahat ng tao. Ito ay totoo. Alam ko na ito'y mangyayari, kaya't hinihiling ko na may iba pang paraan. Ngunit alam kong wala na. Ang mga kalalakihan mula sa lahat ng bansa, ang mga tao, at ang lahat ng iba't ibang wika ay lalapit sa pangalan ng Ama nang malaya sa pangalan ko. Ang mga gapos ng kasalanan ay hindi nahahawak sa kanila tulad ng mayroon nito. Dahil dito, dinala ko ang pasanin ng lahat ng mga kasalanan ng tao. Nang matapos si Jesus na manalangin, bumalik siya kina Pedro, Santiago at Juan. Ngunit nang siya ay lumapit sa kanila, natagpuan niyang sila'y natutulog. Mga minamahal kong kaibigan, hindi niyo ba kayang ako'y bantayan ng isang oras? Magmasid at manalangin kayo nang hindi kayo matukso at mahulog sa kasalanan. Handa ang espiritu, ngunit mahina ang inyong katawan. Paumanhin, Panginoon! Paumanhin! Kami ay nagbabantay at mananalangin. Si Jesus ay nalulungkot pa rin at nababagabag. Kaya pumunta siya upang manalangin muli. Bumalik siya muli sa kanyang mga alagad at nakita niya mga ito na natutulog. Inaantok sila na halos hindi na nila mabuksan ang kanilang mga mata. Kaya't iniwan sila ni Jesus at bumalik upang manalangin muli. Sa pangatlong beses, ipinagdasal niya ang parehong bagay. Sa wakas ay bumalik si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Tingnan ninyo! Malapit na ang oras. Ang anak ng tao ay malapit nang ibigay sa mga makasalanan. Tumayo kayo! Tayo na! Narito na. Darating ang isa sa magkakanulo sa akin. Ano? Anong nangyayari? Tulad ng sinabi ni Jesus ng mga bagay na iyon, si Judas ay lumapit sa kanya. Kasama niya ay isang malaking pangkat na mga sundalo. Lahat sila ay may mga espada. Ang mga punong pari ang nagpadala sa kanila. Bago sila makarating kay Jesus, nakipag-usap si Judas sa isa sa mga kalalakihan. Ang taong aking hahalikan, siya ang aking tinutukoy. Dakpin siya. Guro, ano ang nangyayari? Panginoon! Kaibigan, gawin mo ang nais mong gawin. Hinalikan ni Judas ang pisngi ni Jesus at agad na hinawakan ng dalawa sa mga kasama niya si Jesus at sinubukang hulihin siya. Tulad ng ginawa nila, ang isa sa mga tagasunod ni Jesus ay kumuha ng isang tabak at pinutol ang tainga ng isa sa mga kalalakihan. Hindi! Ibalik mo ang iyong tabak. Sa palagay mo ba hindi ako makakahingi ng tulong sa aking ama? Siya ay magpapadala ng hukbo ng higit pa sa 70,000 mga anghel na kaagad. Ngunit, sinasabi sa banal na kasulatan na dapat mangyari ito. Nangunguna ba ako ng isang hukbo laban sa inyo? Ilabas pa ninyo ang inyong mga espada upang dakpin ako. Araw-araw ay nakaupo ko sa harap ng templo. Hindi mo ako inaresto noon. Ngunit mangyayari ang lahat ng mga ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Pagkatapos sinabi ito ni Jesus, kinuha siya ng mga sundalo at dinala at lahat ng kanyang mga alagad ay tumakas dahil sa takot. Pagkatapos ay dinala ng mga lalaki si Jesus sa mataas na saserdote na si Caiaphas. Ang mga punong pari at matatanda sa lungsod ay nagtipon-tipon at nais na makahanap ng isang dahilan upang patayin si Jesus.
Maraming tao ang dumating at nagsinungaling tungkol kay Jesus, ngunit hindi makatotohanan ang kanilang mga kwento, kaya hindi sila pinaniwalaan. Pagkalipas ng ilang oras, sinabi ni Caiaphas kay Jesus, Wala ka bang sasabihin? Paano ang tungkol sa lahat ng mga sinasabi ng mga taong ito laban sa'yo? Hindi sumagot si Jesus, kaya ang mga punong pari at matatanda ay nabigo sa kanya. Ganun ba? Ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba ang anak ng Diyos? Ako. At sinasabi ko sa inyong lahat na makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan. Makikita mo ang anak ng tao na darating sa mga ulap ng langit. Nang sabihin ito ni Jesus, nagalit si Caiaphas na mataas na saserdote at pinunit niya ang kanyang mga damit. Ha! Anong patunay ang kailangan natin? Lahat kayo dito ay nakarinig sa kanya. Sinabi niya, isang masamang bagay laban sa Diyos. Kailangan siya'y mamatay!